Skylab, motor na nilagyan ng extension para mas maraming maisakay. Akalain yung sa Davao Occidental, ginagamit din ito pangkarera sa mga kabundukan ng Visayas at Mindanao. Sila ang itinuturing na hari ng kalsada. Kahit kasi lubak-lubak o matarik ang daan, hindi nila inaatrasan. Hindi nalalayo sa habal-habal ang magkabilang bahagi nga lang ng motor, kinabitan ng upuang kahoy na para nitong pakpak. Pambalanse at para rin mas maraming maisakay. 150 ang ulo na mo, paingon lang dito sa baba. Pagbalik po, 150. Ang banat ng mga driver, Sakay lab! sakay na lab sa kanilang Skylab. Pero kamakailan lang sa Barangay San Antonio sa Santa Maria, Davao Occidental, tigil pasada muna ang mga driver ng Skylab. Kumasa kasi sila sa kauna-unahang paandar ng kanilang barangay na karera ng Skylab. Tawanan dito, tawanan doon. Pero takot din kasi siyempre baka mabalian sila. Sino sa kanila ang haharurot pa finish line at mag-uwi ng premyo? Simple lang ang mechanics. Ang mga kasaling Skylab rider na may tig-2 pasahero, magpapaunahan maikot ng 2 beses ang racetrack na meron pang mga obstacle. Para iwas disgrasya, ang mga kalahok may suot na protective gear. Yung parising ko, may permit ng bukid among barangay niya. Kadaghanan diri mga driver sa mga Skylab. Nakaplano mi nga sa among araw magparising mi. May mga itinalagaring staff ng Barangay Health Office para magbantay ng laro. And let the Skylab race begin! Simula pa lang, may 4 na kalahok, humarurot agad. Yun nga lang, dahil matarik ang daan, nahirapan silang umakyat sa burol na ito. Kaya ang kanilang mga angkas, tumulong na sa pagtulak. Ang nauuna sa karera, si JM, na first time daw sumali sa Skylab race. Itinayo raw ni JM ang bandera ng kanilang pamilya, lalo't isa raw sila sa unang pumasada ng Skylab sa kanilang lugar. Nainggan yung mampod ko, ma'am, kay sa akong mga amigo, ma'am, nga nidula sila, ma'am. Nagkakagit-gitan na. Ang nahuhuli sa karera, si Neil, na dehado raw sa laban dahil ang gulong ng kanyang motor, walang mga spike. Sa kung sago ko, di naman gud magukdan, sir. Tagas kayong subida, ka bilog dagan, sir. Pero wala na raw atrasan para kay Neil, lalo't may motor pa siyang hinuhulog-hulugan kada buwan. Ang nabayaran pa ni sir, pakapil. Kaasa taman makas siya, dito rapod, sir. Ngunit preno muna tayo sa tensyon. Trivia muna. Bakit nga ba Skylab ang tawag sa sasakyang ito? May kaugnayan yung disenyo mismo ng Skylab na sinasakyan sa Mindanao ngayon doon sa disenyo ng Skylab bilang satellite. Yung Skylab, ito yung unang satellite na ipinadala ng Estados Unidos sa space from 1973 hanggang 1974 yung paggala nito sa kalawakan. Pero kung ang mga driver naman ang tatanungin, ang Skylab hango raw sa pinaikling mga salita. Si Vincent, dahil sa pagsali sa karera ng Skylab, nakahanap ng love life. Go! My sexy driver! Sige lang. Dito kasi niya nakilala ang misis niya ngayong si Jennifer. Pagdating sa mga karera, nagpupunta po ako doon, naka-in love. Hanggang ang ating driver sweet lover, pumara-paraan. Pans siya niya, like bas mga post dia git-chat na siya. Kung nakadaog kung tagwato niya, makadaghan-daghan kaya ako mapalit og kuan bugas ato. Nagit tay makaon. Kaya si Vincent humarurot.
Pero habang pababa ng burol, natumba siya. Halos kasabay ng pagsemplang ng nooy nangunguna sa karera, si Brett na una pa lang, medyo alangan na raw tumuloy. Takot ako ma'am kasi delikado. Sabi nila ma'am na sumali tayo ng Skylab Race kasi malaki daw yung premyo. Baka ma-viral, ma-jisikasuho daw. Malaking bagay rin kasi ang mapapanalunang premyo. Lalo't kulang daw ang 300 to 1,000 pesos niyang kita kada araw. Sana manalo ako para hindi po magalit si Mrs. na umuwi ka ng putik tapos wala kang dala. Yung Mrs. ko ma'am parang dragon yun eh. Gusto kayo. Ang 300 pesos ngang ipinanggasolina ni Brett, inutang muna niya. 3 litro. Pero sa kanyang pagkatumba, mukhang dehado na siya. Lalo't naunahan na siya ni JM. Pero si Brett, humabol. Hanggang laking gulat na lang ng lahat. Nung siya nga ang unang nakatawid sa finish line. Si Brett ang nanalo ng 2,000 pesos. Sobrang saya po namin ma'am kasi nakita namin sila na nawala ilang mga problema sa simpleng bagay. Wala gid sir. Pag swerte sir, sa bahay na pud sa sunod sir. Maapa may sunod. Pero sa halip na suluhin ang 1,000 pesos mula sa kanyang premyo, ang ibinigay ni Brett sa kanyang 2 angkas na pasahero. 200 pesos ibinalato sa mga kaibigan. 300 pesos ang ipinambayad niya sa inutang niyang gas. At ang 500 pesos inintrega niya kay Mrs. Pag may racing ma'am, sasali ulit para makapasaya na ulit ng mga tao. Dapat hindi lang ang rider naka-protective equipment like helmet, nakapantalon sila, sapatos na matibay, naka-gloves, kung pwede naka-elbow at knee pads, pati yung pasahero. Kasi kung sumemplang ang nagmamaneho, yung nakasakay, semplang din. Sa bilis ng takbo ng ating buhay at sa mga balakid sa ating dinadaanan, para rin sa ating kaligtasan, matuto tayong mag-ingat at magdahan-dahan. Ika nga ng mga rider dyan, takbong pogi lang.